Umuupa po kami sa tabing ilog po. Saka naranasan po namin yung during disaster po, yung tumataas yung level ng tubig sa ilog at naghakot po kami during disaster. At nangangamba po kami na sakaling tumaas pa yung level ng tubig, natatakot kami po na maraming kababayan natin yung mapaano sa kapamakan. Naumpisa ito doon sa mga notice for demolition nung nakatira kami doon sa Sitio Sulok, Riverside, sa tabi ng Tulyahan. Pinapaalis kami doon, unang problema sa right of way at ang pinaka-problema talaga dahil nasa danger zone kami. Hindi naman kami against doon sa pagpapaalis, kaya umanap kami ng paraan kung paano matutugunan yung mayroon kaming matirahan, lahat na nakatira doon. Hanggang sa natagpuan namin ang Kilos Maralita sa katauhan ni Kabuboy Magahis. Siya yung nagpakilala sa amin na mayroong proyekto at may pundo ang gobyerno na inalokit ang Pangulong Aquino, 50 billion fund para sa mga nakatira sa danger zone, informal settlers families. Ang Kilos Maralita kasi in the main is a people's organization, the people's movement. In the past, ang advocacy nito ay laban sa demolition ng mga urban poor communities. Kaya ang panawagan namin ay walang demolition kung walang relocation. Basically, yung 50 billion fund talagang yan na exclusive for the danger zone in NCR. So, immediately na-combine namin yung mga chapter ng Kilos Maralita. So, nag-unite kami at nag-decide na actively mag-engage sa ganitong new program ng gobyerno. Kami, ma'am. The High Density Housing Program is a new program of the SHFC. Inspiration nito is the Community Mortgage Program. So we provide financing for People's Plan. That means it is the people's organization that designs, that prepares the housing project. It provides financing for People's Plan, and most of the People's Plan are in-city projects because they want to stay in the city because this is where they grew up and this is where their source of livelihood and their jobs are. It was launched in 2012, very new, because we wanted to respond to the President Aquino's call to provide housing for poor communities in waterways and in danger areas. There had to be a lot of study along this line. World Bank came in to provide the technical assistance. Inikot namin binaybay namin yung mga nakatira sa tabi ng ilog. Tapos inorient namin, kami ang maghahanap ng lupa, kami ang maghahanap ng developer, kami ang maghahanap ng kontraktor, kami ang magbubuo ng design, at ibig sabihin, lahat ng mga karapatan namin, kami ang magbubuo nun. Sa tingin po namin, kaya po isa din po yan sa hinuhugutan nga namin ng lakas na dahil doon sa aming espiritu ng bayanihan, ng pagkakaisa, na sama-sama naming isa sa tulong-tulong na namin pinagsisikapan na sa bawat seminar ay mabago yung mindset ng mga informal settler. So at the very start of the program, talagang walang capacity, karamihan yung mga yan. Pero ang ginawa namin, talagang inisa-isa namin yung mga kinakailangan requisitos para mabuo sila at para makapag-buo sila ng proposal para dito sa shelter program. Maraming series ng trainings and orientation ang ginawa namin para may install yung minimum capacity. As ang
role ng IPSED doon, no? More on capacity building. Pag meron silang 4 na component, no? Una, yung pagpapalakas ng kanilang samahan o strengthening ng organizations, membership and leadership. Yun ang isang component. Pangalawang component naman ay yung business development. Yung kasama doon yung pagkaka-access sa mga financing, pagbibigay ng training related sa business, kaya may business development component. As yung ikatlong component naman ay yung advocacy work, Ito nga yung pakikipag-ugnayan, lalong-lalo na roon sa mga gobyerno at sa iba pa na may kaugnayan doon sa usaping pabahay. At ang ika-4 na component naman ay ito yung tinatawag siyempre hindi na mawala yung gender equality. Ang pinakamahalaga siguro namin na ito, i-claim nila yung right nila. Kailangan nila i-claim yung karapatan nila. Ang reflection ngayon, makikita natin na napaka-empower nila. Ang VACA story highlights the process of empowering the communities. It allows the members to be employed by the developer. I was told that 400 members are being employed by the developer. Ang Ambaca Housing Cooperative po ay talagang, ang masasabi ko, solid sila dahil sila ay nagtutulungan. In fact, araw-araw yung kanilang mga officers ay talagang nakatutok sila dito sa project na ito. Ambaca owns that housing project. Hindi SHAPSI nagme-may-ari niyan, hindi gobyerno. They implement it, they are responsible for it, and they will manage it as their own. Ang immediately na ginawa nila, based doon sa inapprove din na patakaran ng board, ang mga tayo kailangan mag-impok ng katumbas na halaga ng 3 months na amortization. Last audit report, meron silang 1.9 million sa bangko. Dahilan ngayon kung bakit lumalakas ang loob ng mga pamunuan ng Ambaca Housing Cooperative at ng mga membro ay dahil doon sa aming itatayong multipurpose sari-sari store na kung saan ang lahat po ng mga membro ay doon po mamimili at kung kami po ay makapamili ng halagang 200 a day, meron po kaming 600 every month. So yun pong every month na magiging dividendo na maibalik sa amin ay yun po ang isa sa pagkukuna namin ng pambayad ng monthly amortization. Excited na excited po. Gusto na nga namin makalipat. Para hindi naman kami rito. Hirapan. Nagtatrabaho naman po yung asawa ko. Tsaka ako. Para may pambayad kami sa buwan-buwan na bayarin. Siyempre magiging amin na yun sarili na namin bahay yun Hindi ito pagkakataon lang. Ito ay talagang itinalaga siguro. At yung proyekto na to, sana ang pagtuunan lang ng pansin, hindi lang yung mga nasa tabi ng danger zone, kundi ituloy-tuloy ang proyekto sa lahat ng mga urban poor sa buong Pilipinas.